Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang takot nga na po ang OKC Thunder sa San Antonio Spurs at ang balitang posibleng pagbabalik na ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Pabor nga po sa OKC Thunder ang maaga nilang pagpasok sa West Finals dahil magkakaroon nga po ang kanilang team ng ilang araw na pahinga para makarecover ang kanilang mga players na nagtamo ng injury. At isa na nga po dyan ay si Jalen Williams na posible na nga po na makapaglaro sa kanilang next game matapos ang ilang linggo na pagkawala nito bunsod ang pagkakaroon niya ng hamstring injury. Kaya mas magiging 100% na ready na nga po ang kanilang team sa kanilang next series sa Western Conference Finals. Ang problema lang kahit anuman nga pong healthy ng kanilang mga players at kahit anuman nga po ang kanilang gawing game plan dito, ay sigurado nga po na magkakaproblema sila kapag nakaharap nga po nila sa isang 7-game series ang San Antonio Spurs. Mismong ang head coach na nga po ng OKC Thunder na si Mark Daigneault ang nagsabi sa kanyang interview na hirap nga po talaga sila sa tuwing nakakalaban nila ang San Antonio Spurs. 4 na beses na naman nga po silang natalo sa kanilang regular season series, kaya kapag nakaharap nga po nila ito sa West Finals ay kailangan nga po ng kanilang team na mag-ingat dito. Lahat na naman nga po ng klaseng depensa ay nagawa na nga po nila kontra si Spurs, ngunit hindi para naman nga po nila nagagawang mapigilan si Victor Wembanyama. Sa ibang balita naman, kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo, isa nga po ang starting center ng Lakers na si DeAndre Ayton sa kanilang mga players na posible na maging isang ganap na unrestricted free agent kung sakasakali man na hindi nga po nito kunin ang kanyang player option sa darating na offseason. Mas gusto para naman nga po nito na kumuha sa Lakers ng mas malaking kontrata matapos ang napakagandang performance nito ngayong taon sa kanilang kupunan. Pero ayon na rin naman nga po sa isang insider, kung hindi nga po kukunin ni Ayton ang kanyang player option ay wala rin naman nga po silang balak na bigyan ito ng mas malaki pang kontrata. Mas gugustuhin na lang naman nga po ng kanilang team na kumuha ng bagong center na mas makakatulong sa kanilang frontcourt. At dyan na nga po papasok ang sinasabing pagpapabalik ng Lakers kay Anthony Davis na maaaring nga po nilang makuha sa pamamagitan ng isang trade. Since nga po posible nang umalis sa kanilang lineup si LeBron, ay maaari nga po nilang gamitin ang kanyang may iwang cap space para masungkit muli si Davis sa isang blockbuster trade. At iyan nga po ang dapat ninyong pakaabangan na maaaring mangyari sa mga susunod na taon.